bigay ko lang po yung opinion ko. Ang Diyos po ay gumagamit ng mga tao, pangyayari, at iba't ibang mga medium upang bigyan kayo ng gabay kung ano ang aming gagawin. Minsan pinalalanas ang isang bagay sa iyo, pero hindi pala po yun ang totoong para sa iyo, at doon mo marirealize, hindi pala ito, tama pala ang Diyos. Kaya hindi pala niya binigay sa akin ito. Sa pamamagitan ng mga taong ginamit, pangyayari, maaaring sitwasyon o mga bagay. Lagi lang po natin sasabihin, kahit sabihin natin gusto ko ito, magbibigay at pagbibigay ang Panginoon sa inyo ng guide po. Kung tunay na sinusurrender mo ang sarili mo. Bibigyan po kayo yung mararamdaman ninyo eh. Pero kung wala kang pakialam sa Diyos, wala rin po siguro siyang ipinapakita sa iyo. O sige, bahala ka, gusto mo yan eh. Ngayon po, lagi po yung maisipin na hindi man directly na ipaalam sa iyo, pero may mga tao na ginagamit po. Pangyayari, sitwasyon, o mga bagay. Last question, Brad, please. Ako po. Para sa akin, ano tawag dito? Kung hindi pa na ako naging successful doon sa gusto ko, nagpapasalamat ako dahil may nakaano sa akin, nakalaan na iba. Kasi yun ang naramdaman ko sa aking ano, sa aking sarili. Pinagkaloob sa akin yung gano'n. Both side, ipagkasasalamat ko. Meron naman contributions. Tutuwa ko kay brother. Lagi nakasubaybay. Kaya dapat po talaga yung mga meron siyang binigay sa atin dito. Jeremiah po, 29, at ilagay ito. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Hindi ko, Brad, parang pinangaral yan sa Pasay. Yung verse 10 is not for us. Parang inano yan ni Brother Darwin dun eh. Di ba parang pinost daw yan ng isang politician sa Facebook. Kasi, basta may nag-post daw, yung parang inaalala niya sa Pasay, di ba? Na hindi daw yun para sa atin, kundi para yun doon sa tao noon, hindi ko na masyadong matandaan, pero that is not daw po para sa atin. Pero kung titingnan din po ninyo, kung hindi para sa, hindi po natin pwedeng sabihin na hindi para sa atin. Pero inano yan daw Oo. sa Maaari po ang pakahulugan ay generally hindi sa direct sa atin, directly, o paaring dun sila, binigyan niyang sample yung isang politician. Hindi, I mean, yun daw verse sinabi, that's not for us, kundi para daw yan dun sa isang, ano ba yung mga Ilalahanin ko daw muna. The last question na please, Brad. Yung Bible po kasi sis, kung talaga babasahin po natin, hindi naman po talaga patapos sa atin nangyari daw. In the old days, pero pwede natin gamitin sa ating pamilya as nowadays as a guide. Okay. Kasi yun po yung purpose ng Last Bible. question na please, Brad. Lalong-lalo na po, no, tandaan po ninyo, ang Old Testament po ay isinagawa, utos po sa mga unang tao. Ang New Testament po ay para sa kapanahonan na mula na dumating sa atin ang Panginoong Kristo. Ngunit po, inutos po yung mga tao, yung mga batas doon sa Old Testament. Pero hindi po ibig sabihin nun na yun ay para lamang sa mga lumang tao. Yung pong mga nasa Old Testament ay ginagamit pa rin po natin sa kasalukuyan bilang gabay, bilang guidance natin po sa paraan ng ating pamumuhay. Ngunit ang sinusunod nating batas sa ngayon ay yung ginawa sa New Testament para sa paglilinaw. Kaya po yun ay hindi sinabi diretso sa mga tao sa ngayon. Yung po'y sinabi sa panahon ng Old Testament. Baka yun ang gusto mo, Darwin. Opo, kasi sinabi kasi ni Brother Darwin na, but daw, I mean, may mga tao kasi minsan na para daw sinisisi na, ba't ganito yung life ko para ito-offer ko naman sa iyo, God. Tapos sinabi yung verse na yung isang politician na, ganyan bro, ganyan talaga, tanda ko yun. Sabi ni Brother Darwin, it's not, hindi yun sinabi para sa, kumbaga, isang grupo ng tao na para sa atin.
Hindi, dun sa papilin. Yung panahon po na yun, yung panahon kung kailan Jeremiah is an Old Testament. Sinabi yun yung panahon ng Old Testament. Kung kaya, hindi naman yun sinabing diretso sa panahon natin. Pero ginagamit natin guide para ano pamumuhay natin, sa pamumuhay natin. Nung pala tinuro na yun, ay pa pwede din natin gamitin sa panahon natin. Although, hindi directly sinabi sa panahon na Last question please, Brad. Natagal ko na itong gustong itanong. tama po. Christmas, Brad. Mhm. Okay lang ba na maglagay tayo ng decorations? Kasi sabi niyo, sa celebration at sa holiday. Kasi marami kasing mga ano siya sa Facebook na mga kasama sa church na makikita mo may Christmas tree yung ano, nagpo-post na may Christmas tree, may Christmas decor. So pwede, hindi magagalit ang Diyos. Noon. Diretsuhin mo na si Brad, yung anak. Uy, hindi, uy! Sabi ko nga po sa inyo, hindi, sabi ko nga po sa inyo ay yung po bang Christmas tree ay sign of ano po ba sa inyo? Kasi ako ilang years na ako, Brad. Ah? Decoration lang sa bodega. Decoration, diba? How does the Christmas tree represent to all of you? Decoration. Okay. Alam niyo po, hindi sa ano, sabi ko nga, ang Pasko ay hindi natin sineselebrate. Ang hindi po natin sineselebrate ay yung 25 December, birth of Christ. So pwede nga, Brad. Ang tanong Pwede ko po lang. kayong mag-decoration. Okay. Pwede po. Bakit po? Ako baka meron ilang mga tagapagturo po sabi, hindi, lahat yan hindi. Eh gusto kong pagandahin ng may ilaw ang bahay ko. Bawal po ba yun? Sabi ko nga po sa inyo, kung pagde-decorate po ninyo ay sineselebrate nyo ang holiday. Holiday po ang Brad, sineselebrate. parang baliktad ko sa turo ni Brother Willard. At ni Brother Darwin din, Brad. Sabi ni Brother Willard, huwag na tayong maglagay ng mga Christmas Kasi decor nakikiayon ka eh. at So, mga pakikiayon. Christmas tree. Kung Di ba Brad, na Kung, topic kung, yan ni kung Brother yun po ay labag sa kalooban nyo at alam yung ano, huwag tayo makiayon sa sanlibutan. Kung yun ay gawain makasanlibutan sa ating paligid. Meron po kasi ako din nakita kapatira na naglalagay ng Christmas decoration. Kaya po yung ibang Kristiyano ang sinasabi, Happy Holiday. Yung iba po, sige po, ay pag-aaralan ko ito at ihahayag ko po sa inyo ang tunay na Brother, isa lang, susundot lang ako ng konti sa Christmas. Oo, kasi nag-usap kami ni Brother Ryan. Kasi yung mga kabataan nga na dapat nga hindi nag-join sa mga ganyang activities, yung Christmas party. Pero binago yung word na nilalagay na ngayon sa public school na year-end party. Kasi may Muslim, merong iba-ibang religion. Para maka-join, binago ng DepEd yata na year-end party. So, inalis yung Christmas para lahat sila ay mag-join. So, yun lang po yung ano, tayo bang mga Kristiyano ay babatay sa word na binabago, pero alam natin sa sarili natin na sumusunod tayo sa tradisyon. Yan lang po. Kasi nakakalungkot naman na masaya ang mundo, kayo nagpipighati. Ang inaano lang po siguro natin doon ay paggamit ng mga simbolo. Paano ang New Year? Hindi na tayo mag-ano din. May celebration tayo ng New Year po talagang welcome yun. Kaya lang ay bahagi yun. Kahit naman po yung ilang mga kongregasyon, nagse-celebrate po ng holiday. Ang holiday po natin mula September hanggang dito, hanggang Marso pa. Kung tutuusin po yan is celebration month. Kaya lang po sa atin, dahil tayo ay mga conservative, at sinasabi ng conservative na huwag kayong makiayon sa gawa na sa libigutan, nais lamang po doon ay huwag tayong maaring isa sa mga turo doon ay hindi December 25 ang tunay na Paskuhan o birthday ng Panginoon. Lagi tayong mag-celebrate araw-araw na ang Panginoon ay nandiyan dyan.